Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, oras kunyan na alas 9:18. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning Philippines, maray na aga mga tugang, maray na aga sa satuy mga parantabay. Aldaw po tabi kita ngunyan ka na Biyernes, asin na pizza 21 na po ka na bulan ka na Nobyembre 2025. Mga tugang, kaibanan niya to dyan sa Engineering Department, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, asin Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Sa pangaran po kan regular host kan na programa and chairman kan KBP sa Camarines Sur, asin man station manager kan BBS FM Sir Bibot Calleja. Mga tugang, kita po ang temporaryong mag-iiribanan ngunya na pagkaldaw. Ako po si Jonel Cuba, marahay na aga po. Sa muyang station manager, may kalakawan lang po mga tugang. Sa muyang station manager. Igualang po nin seminar na pinag-aatindiran mga tugang bilang siya po ang station manager kan BBS FM asin chairman kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Imbitado po sa sarong seminar ang samuya pong station manager asin chairman kan KBP para po sa child protection mga tugang digdi po sa laog kan syudad kan na Naga. Importanteng bagay po ini ninulit digdi po tatarataro na mapadapit sa parte mismo kan proteksyon kan mga kaakian na mga tugang. Importante po yan digdi po baga kadakol nin mga nangyayaring mga pagmamaltrato sa parte mismo kan mga kaakian. O paano mo matatawanin proteksyon mga kaakian, mga bullying, kadakol, ang mga aki pinagabubuli sa parte mismo kan mga eskwelahan, mga magurang kung minsan pag nagkastigo sa mga aki, grabe. Pagkatapos igwapa itong mga tiyoon, mga angkol, itong mga padrasto na abuso and mga aki mga tugang. So importanteng gayo iyan po aatindiran ka na samuya po chairman ka na KBP and station manager ka na BBS FM mga tugang. So digdi kaya kung may hiling mo kaya child abuse kadakol kadakol ni mga rasones mga tugang na nangyayari sa parte mismo ka na mga kaakian. So importante na maaraman ka na mga aki sa indang mga diretso iyo man ang mga magurang. Dapat ang mga magurang digdi po obligado bakong basta-basta kundi obligado na pangatamanan ninda sa inda po mga aki tangani po na digdi mga tugang daima abuso maaraman ka na mga aki kan mga magurang an proteksyon ka na sa indang mga kaakian. Bawal nga ni na aki pagpara mudahon mo bawal yan, saro yan sa mga diretso kan ng mga kaakian. Maski pa yan aki mo, dahil mo yan pwedeng para lamudaon kundi dahil naiibitaran takon na si aki medyo matagas man si payo si magurang mga tugang napano naman napano naman si magurang digdi po ana aki
na lalamuyuan kung bako man na nakukulugan kana magurang na pig paparalamuda kadakol kita kay na mga naoobserbara na naagiya na grabe po na pagtrato ka na nagkapira nga mga magurang daita na lang matuyaw ta magurang si si magurang mismo ang nagaanggot pero kung hilingon mo sobra-sobra na lang sa inda mismong pinagbubutasan ng mga pahayag yaon dyan na nalalamuda pa si mga aki makanos iyan dahil dapat yan na pinagagigibo sa aki at taraman mo, hatulan mo, sabihan mo sa hababang busis, okay lang yan mayo yan problema ngaya ipaliwanag mo na ngantig siginibo mo sala ako medyo naanggot ako sa imo sinasabihan ta ka pero hababang boses bako itong kuyan mo halangkaw na busis mo patapos nagbubutas ka na mararaot na tataramon iaki yan aki yan pero ang pagdisiplina sa aki yaon sa parte ka na mga magurang pwede mo man na kurihiran itong aki sabihan mo ka na tama nangantig itong ginibo mo sala ipahayag mo sa parte ka na mga kakian kung ano ang tama po and tamang giya ka na mga magurang sharing band karapatan ka na mga aki mga tugang na kung sinda namamaltrato digdi po isumbong sa mga autoridad ta kung minsan kaya digdi kung mahihiling mo igwa po ni na mga padrasto kung minsan ang kulon minamaltrato and napupuli pa sa sexual abuse mga kaakian lalong-lalo na kan sa indang mga padrasto dyan na mga tugang daiman pag nagsumbong itong aki sa ina ninulit muot man si ina duman sa padrasto kasi aki sa iyang kapartner dagdi po day pinag-iintindi pinagbabaliwala sana and sumbong ka na mga aki dai mo pwedeng sobra sa pagkulog okay man ang pakul okay man na napakul saro o duwang pakul okay na yan kami nga ni kan kan panahon mi talagang grabe dapa pa kami dapa pa kami o kung bakong dapa na pagpakul sa lubot yan titirahon ka kan magurang mo o dapa nga dapa ano nga si kasalan mo pinapaliwanag si kasalan o kung bako man mga tugang si kamot ilingon ta daw nga si kamot mo o may stick yan papakulo na napalad mo kan panahon yan mayo ni mga mayo pa mga tugang ni mga human rights mga tugang dai pa yan uso kadtong panahon and dai pa uso itong isumbong ta ka sa bantay bata ngunyan kaya kadakol na diretso ko ta na kan magurang pag didisiplina pero ikaaga duman sa tama kami kadto sa pagiling mi tama itong pag didisiplina ka na sa muyang mga magurang ano nga may kasalan ka umayo igwapo digdiang nga bukas ang palad mo bukas duwang pitpit yan sa parte kan sa muyang palad ay nangulog na pero okay lang ta may kasalan kami sumayo ni na hinanakit kadto mga tugang mga aki sa mga magurang parte ito ka na pag-didisiplina habang nagbabago kay an panahon nagbabago mga tugang so nagbabago man pag-iling kana sa tuya pong mga kababayan and si mga magurang kadto palibasa siguro na agihan itong mga pagdidisiplina, physical na pagdidisiplina kan sa indang mga magurang, abo nindang mangyari sa indang mga aki, abo nindang gibon sa indang mga aki na araw katong klase ni na pagdidisiplina mga tugang. So digdi
pag nahihiling ninda na medyo dikit-dikit lang nakulugan si mga aki, iyon na tulos, minaabot na tulos sa parte kan pag-sumbong sa mga autoridad na duman sa barangay, ipapablatter o kung ano-ano. So, parte man yan, kan diretso kan mga magurang. Pero, digdi po mga tugang, importanteng maray na maaraman ta. And dapat digdi, kaiba ng digdi ang DSWD sa parte kan na pag kakaigwa. Kung nagkakaigwa man, araw kaning mga seminars, dapat yaon ang DSWD. And may representante, bako lang itong mga miyembros ka na media, may representante gikan po sa party mismo ka na piskal, piskal, abogado, DSWD, pagkatapos mga tugang may representante gikan mismo sa party ka na mga magurang. Tanganing naiintindihan, naipapaliwanag ana mga bagay-bagay na dapat maaraman ka na publiko, lalong-lalo na ka na mga magurang, urog na itong pag-abot sa protection kan mga kakian. Aputuntan na mga abogado sa mga seminars na mga nangyayari, aputuntan mga abogado, aputuntan di DSWD. Ano po yan? Magurang ako, nagkaigwaning kasalan si Aki, pag pinitpit ko, bawal yan. Tangon yan baga, padikit-dikit mga tugang, may nagsusumbong tulos sa bantay bata eh. So dapat ipaliwanag yan. Mapaliwanag si DSWD, mapaliwanag man itong piskal ta kung idinara sa kaso o di maaraman ta mga tugang. Iba-iba po manlaylain ang mga interpretasyon kan mga magurang, urog na pag-abot na sa pag-aabuso sa inda mga aki asin na pangkukulong. Pero ako duman sa mga bako man nakapamilya, pag binuli mo ay sala talaga yan. Pag bakong kapamilya, pag binuli mo an aki, sala talaga yan. Pag pinitpitan mo an aki, sala talaga po yan. Pag bakong kapamilya, pag magurang, siguro partiyan ka na pag-disiplina, iyan ang dapat pinapaliwanag. Kung saro man lang garo uduang pitpit, bako man yan pagmamaltrato, bakong iyo busayi, bako man yan pagmamaltrato kung saro udua. Pero kung labo-labo ng pitpit, nag-uuka na itong aki, ay dyan na, iba na yan. Kung may kasalan na pitpitan, nalatob ka na aki, o nalatob ang aki ka na magurang, siguro iyan reasonably. Kaya maaraman ta, ang mga exemption, kung igwaman, digdi po sa lika na child abuse. Mas magayon po ang mga araw kanina na pag-uulayan na mga tugang, duman sa mga kababayan ta, talaga, pwede na klase ni na pagdidisiplina. Ang pagdidisiplina, abot lang sa parte mismo kan pakiulay kan mga magurang, o pwede man na magkaigwanin na kadikit na physical, sa parte kan na mga aki, mga tugang, urog na kun na saro o duwang pitpit. Pag naglampas na sa saro o duwang pitpit, siguro iyan maikukonsidera na pag-aabuso. Pag-aabuso. Paano mo man talaga madidisiplina ni bang mga aki, mga sutil man, mga sutil man na pinagdidisiplina na kan mga magurang, mga tugang, pagkatapos sala pa si magurang na nagdidisiplina, partiyan kan na environment nai-impluwensya kan sa tuyang environment, kapalibutan, an ibang mga aki, urog na kung itong mga magurang busy sa indang trabaho, taday mang kinakaipuan na day magtrabaho ang mga magurang, lalong-lalo na kung bako man mga milyonaryo, bako man mga bilyonaryo, arukan mga kontratista, arukan mga senador, mga congressman, mga bilyonaryo, mga tugang, kinakaipuan ta maghanap buhay. So kung minsan mga magurang na talagang nababayaan, nababayaan, nakukulanganin oras mga aki. Kung minsan mga tugang
an oras talaga kana mga magurang yaon lang pagpuli ninda sa trabaho o mahali yan iba dyan mahali alas 5 pa lang pahali na sa arong sa mga harong turog pa itong mga aki taan mga aki kadaklan sa mga aki nagmamarata alas 5:30 alas 6 pinupurukaw pa yan kana magurang ani bang mga magurang alas 5 alas 6 pahali na tamalaog pa sa opisina o malaog pa sa sindang mga trabaho so nawawalat kung bakong si Lula si Lulu mga tugang nawawalat duman sa parte mismo kan aki sumabalik na naman yan maray na kung makabalik ang mga magurang ngali sa trabaho urog na ngunyang grabe ang traffic maray na kung makabalik yan nin alas 6 nin pagkabanggi so pag abot nin alas 6 nin pagkabanggi kung mayo pa nin katabang mahimo nin pamanggihan magurang nakukumusta man si mga aki pero dikit na oras lang sa inda mismong pag-uurulay-ulay tapag alas 8 tururog na naman si mga aki tamamata na naman sa aga maeskwela so an panahon kan mga magurang iyo na sanaan aldaw ka na Sabado o aldaw ka na Domingo yan duang aldaw na iyan plus siyempre si mga holiday and kung may day off duman sa day off ninda kundi ang kadaklan kaya ang kadaklan sa mga magurang na nagtatrabaho puon yan Lunes abot Biyernes ani ba nga ni minaabot pa nina Sabadong hapon o Sabadong aga igwapa so kulang talaga na oras ka na mga magurang sa pagantabay ka na mga aki kaya digdian mga magurang man kinakaipuan si oras na yaon na bakante sinda si aldaw na bakante sinda panuan ninda itong pagkukulang kadtong mga aldaw mga oras na mayo sinda sa sindang mga harong iyo man yan banding time kaniyo po nga mga magurang tanganing makaulay makumusta sa indang mga aki so dyan mo na ilalaog itong sa imo mismo na mga pagdidisiplina o mga hatol ipapaliwanag mo kung ano and hahaputon mo ang padagos kung ano ang nangyari sa laog mismo kana sarong simana na dai ka mo nagkaigwanin na tultul na iribanan bakong itong nagkaigwanin na kung ano pa man dai ka mo nagkaigwanin na bastanting oras na mag-iribanan may trabaho ngani iyan po mga tugang so dapat na ipapaliwanag yan kan mga speaker yaon dyan malaog ang DSWD ang piskal abogado tanganing itong mga diretso kan mga aki and diretso man kan mga magurang sa pagdisiplina sa sindang mga aki maarama na mga tugang kung abot sa inalibil ang dapat na pagdidisiplina takon minsan talaga sa totoo lang kung ihilingon mo mga tugang ang mga magurang may mga naaagihan kita dyan na mga magurang bako naman pagdidisiplina talaga ang ginigibo sa mga aki pagmamaltrato na pagbubuli na may mga nahagian ka dyan na ang aki nag-iibi pinagpaparamuda ka na magurang imbis baga papunduhon aling-alingo na magapundo pigpa para lamuda pa pigpa para anggutan pa an masakit pa rin bako lang basta nga pag taram ang ginigibukan ng mga magurang may mga muda na pinagbubutasan makanos po yan na nagtatadum yan sa isip mismo ka na aki and maski sisay kaulayon mo kayan maski sisay puton mo kayan sala po yan na klase nin pagdidisiplina as in pwedeng sabihin niyan na saro pong klase nin pagmamaltrato plus itong mga nawawalat kung minsan ang mga aki nagiging inaabuso kadtong mga padrasto urog na pag-abot po sa sexual abuse masakito na marayan so ano ang dapat nagibuhon kaya tama po ini napapanahon lang and ako pag-abot ni manager pagkatapos kan seminar ninda mahapot ako kung ano ang mga
pagbabago ano mga nangyari dumampo sa parte ka na seminar. Bueno, mga tugang, iyan pinagpasadaan ko lang po yan na ni na kadikit ngunya na aga ta iyo yan ang nahihiling ta. Ano? Iyo po yan ang nahihiling. Dai man gabus na klase nin pagdidisiplina tama mga tugang. Ano? Kung sa parte ka na mga magurang tama ang pinagpaparamuda ana sa indang aki, ako po dai man po ako kumpormi kayan. Ano? Igwa kayan, lalong-lalo na kung nakakamati na nin na grabing pagtios ana mga magurang an iniisip itong pagkakanta nagkukulang-kulang and sa inda pong budget mga tugang, so dyan na nagkakaigwa po nin pag mamaltrato bakong pisikal, bakong aning pisikal, pero grabe man po pag lalamuda na pinaggigibo mga tugang kan iba niya itong mga kababayan. Bueno, mga tugang, sa satuyang mga impormasyon, sinasabi na ang testimonya ni Gutisa, so iyo ang batayan para makasuwa ni na plunder, graft and direct bribery sinda dating speaker Romualdez asin na Saldico. Iyan partiyan kan kasimbagan ni Department of Public Works and Highways Secretary Benz Dizon manungod sa kung ano ang naging basihan tangani pong makasuhan si former House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi sa mga testimonya na subuot security aid kaniyo po ni Saldico na si Orly Gutisa, anda saro po sa mga naging basihan para sa sainda na irekomenda sa ombudsman na pagsampa ni na reklamo laban po digdi mga tugang ki dating speaker Romualdez. Siguti sa bagamas ki sabi nga ni digdi po sa iyang mga pahayag piki itong notaryo, piki itong perma ka na notary public, mga tugang katong abogado, saro to sa pinagakukonsidera na pwede pong saangatan. So, depensa kayan, unaman lang kay Romualdez kung ano po pwede niyang i-depensa kayan. Ano po, tanganing i-filing na transparent na gobyerno. Digdi po. So, ginamit mga tugang ito pong pahayag ni Gutisa. Ito kaya pahayag ni Gutisa, maski sabiyon po itong mga tugang, itong pahayag ni Gutisa, maski sabiyon pa itong piki, itong perma, kadtong abogado, alagad, ito po kaya nga sa iya nga salaysay, itong mga pinagbutasan niya nga mga tataramon, sinumpaan niya po ito sa parte mismo kana Blue Ribbon Committee. Kanda siya po magbutwa bilang sarong testigos. Kaya saro ito sa pinagkukonsidera mga tugang kung taano ta kakasuhan ni na plunder iniyo po si Speaker o dating Speaker Martin Romualdez. And iyan po makaso kaya na mga tugang iyo mismo and opisina ka na ombudsman. So ang kasong plunder, graft, asin direct bribery, laban po mga tugang ki dating Speaker Romualdez asin ki Saldico. Formal na po na naisumiti and asin na-refer na kan opisina kan Department of Public Works and Highways o DPWH asin na Independent Commission for Infrastructure Project mga tugang ICI ang rekomendasyon na kung saan kasuhan sinda former House Speaker Martin Romualdez asin man iniyo pong si Congressman Saldico kan ako Bicol Party List na tagaduman po sa Albay na mga tugang iniyo po rekomendar na sa ombudsman. So kasong plunder, direct bribery asin graft
an rekomendasyon ka na ICI asin na DPWH laban po kiko asin Romaldis manungod po sa flood control project mga tugang. So gustong sabihin na mayo po nin kinikilingan na iniyo pong investigasyon na ini na pinagagigibo po kana Commission on Infrastructure mga tugang. So mayo sinda ninihiling, mayo sindang pinapanigan kisira ki ano ka, ano ang estado mo, ano ang posisyon mo sa gobyerno, mayo pag nahilingan ka nin probable cause na igwa po nin pwedeng rason na isampaan kaso, isasampa po yan. And ang rekomendasyon nagahali po sa DPWH asin man sa ICI mga tugang. So maaaraman tayan kung sa mga masurudod na oras iniyo po maisampa na kan ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan laban po digdi kay dating Speaker Romaldis asin man kay Saldico. Ano ang kaso? Otron ta mga tugang, ang kaso na pinagasampa iyo ang diary o ang isasampa iyo ang diary ka bribery, graft, iyo po ang piga re-rekomenda laban digdi. Bueno, kung nung tadaw guunan linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa linya si Buyet Paderes Yetbo. Good morning, Kamin. Salamat, Junel, maray na pagkaaga. Hali pa lang kita sa police station number 5. Follow-up itong nangyaring pakakabaybas sa duwang persona. Asin nakuan ng paning duwang improvised gun. Maurag niyo, may tago-tago pang mga badil. Oo, itong mga improvised na halimbawa toy gun, i-convert nindi yan sa tunay sa garo nababalahan kan tunay na balakan badil. So mga buga. Oo. Pero ang duwang nakuang improvised na badil, pwedeng balahan ng sa bala sa shotgun. Makusog, isipon mo shotgun. Di sabog. Iyo. Oo. Pag tinamaan ka kayo, warak ang hawak mo, labot. Warak talaga. Kaya base duman sa nakaulatang kaibanan kan operasyon, pinasiguro ngo na ninda ara mo mga praning ini, mga aning pwedeng makaisip maglaban. Iyo. Kaya ang ginibo ninda, pinalibutan ito nga kasi malaban talaga yan pag nakakuha yan nin buhilo, pagkakataon. Pag nakakuha nin pagkakataon naggibo na nga naggibo na ng improvised na badil. So gagamito nindi yan pag nagkaigwasin na ning pagkakataon. Nagkaigwa ning magkaigwa ning encounter, sabi kay itong investigador, pinasiguro mi perang oras bago ang operasyon, yauna nakapusti na sa mga pag-iriba para siguro na magkakaigwa ng armed confrontation. Isipon mo, ano man tamagibo sinda kayan kung di ninda gagamiton kung mayo sindang obeto na gamiton niyan. Di man pwedeng panakot sana. Kung panakot sana, di na makaagpaning bala. May bala pa. May bala? Pinasong bala ng shotgun? Shotgun ng bala? Shotgun? Nangyari ang operasyon alas 11:48 kasuudma diyan sa Zone 4 PNR site sa Barangay Triangulo. Kung saan saro sa intelligence officer nakaigwa ng pagkakataon na makabakal ning sarong sachet ning na may loob pinagtutubo ng shabu sa kantidad na 500 pesos. Duman nagkaigwa na ning dahil nauubos daw ang 500 pesos ngunyan sa tao kan perming gamit sa baybas operation ang 500 pesos kadakol pa man girare nagsisirkular. Ang 500 pesos halimbawa kumperang kwartaan na binugtak mo diyan ang ginamit mo, ako yan na itong ipipresentar mo sa korte. May xerox sa copy kayan, pati na itong mismong kwartang ginamit sa bypass operation, ipipresentar yan kan mga autorin sa korte. Tanganing maging
katubod-tubod ang ginibo ning gabay basta kata. Oh, pero dahil nauubos ang 500 pesos, pag naubos yan, ikakaugmayan kan mga taga-media, 1,000 na ang matatada. 1,000 na. Naara mo kaya, kuya niyan, itong permi ng iyo ang ginagamit, mapaon ngaya kita ng 1,000, parehas man sana ngayon, may bandin lang tayo, makaikurukurumiya. Oo, ikakaugma pati yan kan mga miyembros kan media. Mahayo nga kung 500, di 1,000. Duman na tabi, nakakuha ngayon. Nabawi, duman na kay Gwaling pagkakataon na nakabakal sa rong pusur buyer na, kuyan, sinyasan ang sa iyang mga pag-iriban, nagkagaw sa lubot. Nagkagaw sa lubot. Nailing pa to kan pag-iriban niya. Oo. Pagkagaw sa lubot, nailing pag-iraray. Oo. Pambira. Pagkagaw sa lubot, ay yun na yan, nagsinyal na. Nagsinyas na. Itong mga tatagatirtinda ng taho, nagsisigid-sigid, mga operatiba, daralaga na, dumana sa laoga mismo ka na residensya ka na mga suspect. Pambira, ang paguna niya, miyembro ka na Solid Waste Management Office street sweeper. Ano? Ito palang pulis. Para basura, para itong street sweeper lang. Ito palang pulis, ano? Igwang nagsusura sigarilyos tindahan. Igwang naglalakaw-lakaw. May nagtitindang ice buko sa ice cream. Nag-aalok na magbakal ng kuyan, mga lumang alahas. Yan. May nagtitindang samud. Pero alertado, anabangan ninda pagkagaw sa lubot. Yan ang inaabangan nilang sinyal para mag-atake na. Haloy man yan magkagaw sa lubot. Positive na yan. Nagkagaw na sa lubot si bro. Ito pala nagkautot. Nagkautot. Pagkatapos pinapagpaglag ito nga sa iyang pantalon sa lubot. Hindi yan ulay kagaw. Pagpag. Kaya sinakyada na kan mga intelligence officer kan Naga City Police Office an harong duman sa lamisa. Nahiling mismo an 10 nasa nakalatag ini sa lamisa ha. Nakalatag. Nakalatag 10 pinasong heat seal transparent plastic sachet na may laog kan pinagatutubo ng shabu. Baka ano to pa kukuinon pa, didikit-dikiton pa, maripak pa. Nakuha pa ang sarong pinasong black pouch na may trademark na hindi maintindihan ko anong nakasulat trademark kayo. Pero yaw duman sa laog ang 500 peso bill na ginamit bilang budol money. Pagkatapos sa paghalughog ng mga polis, nakuha igdi ang 2 pinasong improvised gun, parehas na color itom without serial number, siyempre improvise. So baybas yan, baybas. Sa baybas. Pero sa laog kang arong. Siyempre itong saro kaya naglalagan sa laog. Yo. Sinundan nila, duman, natalaka sila, kan duman sa lamisa, yaw naka-display ang pambira, pinasong sachet. Yaw pa duman, ang duwang improvise na badil, na may nagkakapirang bala ng shotgun. Ang nasaro sa suspect, duwa kaya ang suspect, si Emil Panoy Velasquez, 42 anyos, technician ini, residente kan na Zone 4 Barangay Triangulo. Asin ang kakaibanan kani si Francis de la Concepcion Valencia, 27 anyos, mekaniko kan Barangay Balatas. Balatas. Ako ang droga. Itong saro taga Triangulo, itong saro taga Balatas. Taga Zone 5 Balatas. Si Emil nagsasabing sa iya itong mga drogang nakuha, asin man itong improvised gun. Nothing recovered from Francis de la Concepcion. The estimated estimated na kantidad kan confiscated shabu is more or less 2 grams with a street value of 13,600. Sadit. Sadit yan. Pero maray na yan. Maski puro pa, nadakot. Na inaan ang tulak ka na illegal na droga. Ang sabi kan na grupo, kan mga nakawalay ko sa bago,
Ako yan, dati nagdidiskarte dyan sa isla. Mm. Pero naglipat na dyan sa triangle, duman na sa harong mismo, kan saro sa mga suspect. Ang kanimalas sa makaining saro, yaon sa duman. Kan mangyari ang operasyon. Kaya pati siya, yaon, nakakulkun mo yan sa Naga City Police. Subakas ni yung duwa sa pagtutulakan droga. Siguro, ining saro, ako yan. Ma-score. Ma-score tayo naman. Sa Kuya Igdi, duman kayo sa may waiting shed, darahan na ngayon ng limahon. Darahan na ngayon. Garuran na pagkatapos, pagbalik, madyan na ngayon, higop na nga ngaya. Yan naman siya naman ang kuya kaya kaluluwasan. So, kumusta man nini yung nahiling mo ning duwa? Ano ang taman nyo kani? Ha? Ano ang taman nyo? Ay, siyempre, arong ka na kuya, garo malasumbi na ang itsura. Kopos ang limugmugan, hululwa ang mata, pero may nagraragot-ragot. Kaya yan, sungal na ang ngipon. Sungal na ang ngipon. Pero may nasa lang garo, nakukubanan sa kurbada. Sumaraya pa sinda. Kaso, nasa prisuan ang saindang kuyan. Mag-i-istorya na itong mga nakadang. Ang problema kaya digdi, na maringani tayo itong asset ninda bakong bakong imbulto sa illegal drugs. Araw ko itong sinasabi ni Mayor Lini Robredo na nga si asset nga ka na pulisya, iyo man lang ang imbulto sa pagbariwas ka na ipinagpapangaladublong. Pero ang sabi ka na pulis, sa validation nila, pag medyo nag-positive, tanggal. Dahil na makakabalik bilang asset kan mga autoridad. Dahil na pwedeng maging kapartner kan mga autoridad laban sa illegal na droga. Di dahil na siya makakalibre ng yup-yup. Dahil na. Kaya tamang karkulo na lang siya. Well, sa iba pang karagdagan na report, kaso bago, hali ako sa residensya ni Piskal Piel Rosales. Si brother. Si Piel, si Brad. Pinagkumpirmar niya na kumpleto na ang linya niya, maski nga medyo hararayo pang barangay eleksyon, kumpleto na. Ano man ta makapitan si brother? Kapitan. Pambira man. Kaya aram mo kaya? Dai Piskal. Si Piskal Rosales, graduate na sa pagkapiskal. So retirado na si brother. Mayo na siya sa kuyan. Retired na siya sa pagkakonsyal Kanaga. Abogado. Kaya mayong laban igdian mga kuyan, mga mahansas na maglaban ta. Isipan malaban kayan nagi kang konsyal, nagi kang piskal, abogado ka. Abogado. Paano isipan man malaban kayan? Sa experience siya dahil matatawadan. Retired fiscal, pagkatapos ang importante may kapital. Tas si brother baga taga San Felipe. Ang sabi niya, kinumpirmar niya sa Tuya Kasubago na gabos itong mga nakaaging mga kapitan, pati lang incumbent kapital mo niyan, nag-iba na sa iya. Iyo Itong incumbent kapital mo niyan. Si ang kapitan mo niyan na incumbent mo niyan si Rodriguez. Madalaga na silang bilang kagawad kini Buboy Rosales. Ay graduate naman kaya graduating na si kagawad, si kapitan. Nagpayag na nga suportaan mga taga San Felipe. Iyo. Kaya delikado na naman si Jackie. Delikado na naman si Jackie dahil magka-kandidato. Ay dahil nagaro mapayngalo na si Jackie, sayang ang posisyon niya sa Sibisuwa. Regular na siya, pagkatapos masawong-sawong siya. Iyo. Dahil magkasiguruhan na siya manggagana. Yaon pa lang kaya sa Sibisuwa si Jackie. Sabi niya, tranquilo na nga ako igdi sa Sibisuwa. Kadakol nga ako nahiling na magagayon. May mga nakakaulay nga akong mga magurang na magagayon. Estudyante. Kaya tranquilo na ang buhay ni Jackie sa Sibisuwa. Pero sigurado ko niyan, maayo nang makakakontra sa pangiturugan ni Piskal Rosales sa kapitan. Garo talaga masakit-sakit na banggaon nini. Masakiton. Maduwa-duwa kapag binangga mo yan eh. Ano man nga sa imong kwalifikasyon? Yan. Ano nga ang tinapusan mo? Ano nga ang trabaho mo? Ay, pag hinapot ka si Pilar Rosales, si Piskal,
Piskal baga ngay ako, retired. Oo. Abogado baga ngay ako. Oh, Nagi baga ngay retired akong konsyal. sangguni ang panlunsod na opisyal. Oo. Oh, ano pa man nga hanapon mo sa kuyang kwalifikasyon? Apunta daw nga itong mga malaban-laban. Ano pang yung kwalifikasyon? May imo man nga ako. Ay, importante, may kapital. yung ani. Saro pa, ang aki niya, Kunsyal. Kunsyal Kanaga. Abogado. O, Mario nang hahanapon pa ang mga taga San Felipe. Oo. Ano, kung si retired na fiscal, pag may mga kaso-kaso, pag may mga reklamo, automatic ta fiscal ba gayan? Ayo. Oo. Dahil na nga magkaso. Dahil na nga magkaso, ariglom ko na kamo. Ikaw man nga, ano man ang reklamo mo man? Ay, bilang fiscal, madali lang yan. Ang resolusyon. Wala nagsasabi ka mo, tabla. Tabla. Dahil na magkaso, mahal nga ang pagkaso. Kaya yan, kumpirmado po yan na si Fiscal Rosales, madalaga na barangay kapitan sa barangay San Felipe. Sibuyat Paders. Basta Bareta, sigurado. Salamat abi kabuyit ka na sa imong heras na impormasyon na pagabot sa kwalifikasyon na mga tugang mayo talagang madaog digdi po kay Fiscal Rosales sa iyang plano na pagdalagan bilang punong barangay kanda barangay kana San Felipe. Inot ang kwalifikasyon kani piskal, abogado o ikadua aram na gabus pag-abot sa pagpanday ni na lay mga ordinansa sa laog ka na barangay aram-aram bako lang sa pagiging abogado niya bako lang sa pagiging piskal niya kundi nagi ini na konsyal kan syudad Canaga kaya mani-mani niya para sa iya mani-mani na ang pagpapadalagan po kanda pagpapadalagan na mismo kanda barangay ka na San Felipe. Sabi ni Kabuyit haros gabus nag-iba na pati incumbent nag-iba na kay barangay o kay Fiscal Piel Rosales mga tugang. Magngasa-ngasa kaman kaya sa kwalifikasyon grabe na kunilingon mo nga ni overqualified siya dyan kaya lang mayo naman na plano kaya na mayo naman garong plano talaga na magbalik pa sa laog ka na syudad Canaga inot yaon man kaya dyan si aki niya si brother mi paniyong si kagawad Rosales ngunyan ini yung sa iyang aki so abo niya man na digdi duwa na sinda sa laog ka na konsiyo ka na syudad Canaga itauta naman nga sa iba na konsiyo ka na syudad Canaga si gusto mag-aspirar takon gusto ka niyong mag-aspirar sa iyang kwalifikasyon laog-laog kaya lang yaon pa dyan sa sanggunian na lunsod ka na syudad Canaga si sa iyang aki si saro mi pang brother so iyan na mga tugang totoo man pala talaga tama to nagrarani na ang eleksyon pagtukaw pagtapos kaniyong taon na mga tugang taga sino naman lang yan sarong kuya na lang sarong bulan na may namon yan 21 saro 2 3 4 5 6 7 8 siyam sarong bulan may siyam na aldaw tapos na taon ka na 2025 pag-abot po ka na January mga tugang pag-abot ka na bulan kan Enero siribot-sibot na mapurulok-pulok na yan ang mga yaon po sa parte kan barangay na gusto na magdalagan bilang mga opisyalis ka na barangay. Ngunyan pala nga ni kung ilingon mo and Commission de Election o COMELEC talagang grabe na ang preparasyon. So gusto sabihin na dagos-dagos na ang eleksyon. Madalion lang yan mga tugang madalion lang po yan ang sarong taon. Sarong taon na lang eleksyon na. Garo bagay ang binubutong isipon mo ngunyan pa bagsak na naman patapos na naman ang taon na 2025 nagkakaigwa pa lang ning eleksyon na mga tugang so magkakaigwa na naman nin na eleksyon madali na
aldaw, madalion po ana taon, kaya pag abot kan na bulan kan Enero, mahiling mo yan, purulok-pulok na yan madaralaga na sa pagka-opisyal ka na barangay sa 2026. Bano, na mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa satuyang mga impormasyon na mga barata na satuya pong pinagtatauanin na atensyon digdi po sa laog ka na programa. Mga tugang na duman po sa mga kababayan ta, kung hihilingon mo anda daralagan na ngunyanda, digdi po mga tugang nagdadakul na suporta na itinatao po mga tugang digdi po kay President Bongbong Marcos kan manlailain na mga sektores. O yaon dyan na haros gabus na, majority na gabus na mga gabus na mga tugang na mga partido politikal digdi po sa laog ka na sa tuyang nasyon paabot na nina pledge kay President Bongbong Marcos. Sulaminti na lang ang kulor itom kulor itom ni Duterte pagkatapos ni Amy Marcos ang suway andai minatao ni pagsuporta na digdi po mga tugang kay President Bongbong Marcos. Kung nilingon mo ano man talaga ang aasahan mo digdi po sa mga Duterte na mataunin suporta kay President Bongbong Marcos. Dahil po yan mataunin na suporta kay President Bongbong Marcos, ta gusto ninda na magtukaw sa parte ka na palasyo ka na Malacanang. So digdi po mga tugang ang pinakalitis ngunyan ang League of Provinces of the Philippines ang mga miyembro kani gabus na mga miyembro asin opisyal nagpahiling na po nina suporta nagpledge na nina suporta kay President Bongbong Marcos. Itong League of Provinces, ang League of Provinces sa mga tugang kumpuesto yan kan mga gobernador gobernador digdi po sa Pilipinas. So ang gabus na mga gobernador digdi po sa laog kan na Pilipinas nagpahayag na po nina suporta kay President Bongbong Marcos. Kaya ano man ang kahagadan kaniyo po ni Amy Marcos, ano man ang kahagadan kaniyong kampo kan mga Duterte na mag-resign si President Bongbong Marcos, samantalang ang mga gobernador sa intirong Pilipinas an sa indang grupo nagsusuporta kay President Bongbong Marcos. Mga tugang, ang mga partido politikal nagsusuporta kay President Bongbong Marcos, ang mga military asin na pulis nagsusuporta kay President Bongbong Marcos, and ang mga negosyante nagsusuporta kay President Bongbong Marcos, ang simbahan nagsusuporta kay President Bongbong Marcos. O ano man ang rason na gabos na sektor nagsusuporta, ano man ang rason ta mas resign ka, ano man ang rason ta mahali ka sa pwesto na suportado ka kaning mga darakulang grupo, mga tugang. So ang sulaminting nagahagad na mag-resign ang Duterte, itong mga itom, grupo nin mga itom, mga tugang, ikasino man lang yan, pira-pira man lang yan, so mayong rason talaga na si President Bongbong Marcos sa mga tugang na mag-resign sa iyang pwesto bilang presidente kan Pilipinas. Kasud mga tugang na aldaw kan na Huwebes, kasud mga hapon mga tugang digdi po ipinahiling kan na grupo kan na League of Provinces of the Philippines an sa indang suporta. Kasudma po yan na pagkahapon an sa indang suporta asin pagsumpa sa liderato po ni President Bongbong Marcos. Mga tugang, suportado kan LPP ang mga importanteng prosopwestong lay na gustong maipasar kan Chief Executive asin digdi papakinabangan ka na mga namamanwaan. Mga tugang, digdi nagdadanay po na kumpiyansa ang League of Provinces, mga tugang,
ang League of Provinces sa laog kan na Pilipinas nagdadanay po anda sa indang kumpiyansa, suporta sa administrasyon po ni President Bongbong Marcos Jr. Sa atubangan, kanda matinding kurahaw sa lado ka na politika, kaibanan anda pagpirit, kanda pagpapahali sa presidente sa iyang pwesto asin na pangraraot kana sa diri niya nga tugang na si Senadora Amy Marcos mga tugang. So sagkod niyan mayo po ninda mga sektores na nauuyon na pabagsakon po si President Bongbong Marcos upaliun sa pwesto. Ang suporta ninda nagdadanay sa presidente tanganing magdanay man sa parte kanda pwesto si President Bongbong Marcos. Kaya digdi anda presidente pagkatapos na magpaabot din na suporta and grupo kan League of Provinces of the Philippines sa iyang administrasyon mga tugang pinasalamatan naman tulos iniyo kan presidente asin na nangangako na presidente na padagos na isusulong iniyo pong transparency asin mga pananagutan, responsableng paggamit kan pera, kan kwarta, kan mga namamanuaan na mga Pilipino. Kaya digdi po itong mga agit-agitan, lalong-lalo na grupo kan na mga itom, mga tugang na naghahagad po na mag-resign si President Bongbong Marcos. Iyan mga tugang iyan dai na garo sa iling ko dai po yan mangyayari garo dai po yan mangyayari ngunya bueno tinatawan tanina atensyon na iniyo bueno mga tugang Ma'am Daryl yan ngunyan ginigiboan Miss Universe partner ngunyan ginigiboan na Miss Universe mga tugang si Atisa Manalo laog na po sa top 30 para po sa Miss Universe 2025 coronation na mga tugang. So ginibo iniyo kasud mga tugang ipinahayag ni Atisa Manalo an sa iyang matinding kumpiyansa matapos si Pailing and pasarilla skills sa swimsuit evening gown segment sa Miss Universe 2025 preliminary competition preliminary pa man lang kasudma pero laog na siya sa top 30 basado po sa beauty queen digdi po nasunod ang gabus na sa iyang plano sa lado po kana entablado. Overall I think I did well. Sabi po yan kana nasambit ng Pilipina na iyo po ang kandidato sa Miss Universe 2025 iyo pong si Manalo magsiservisya sa iyang oring pageant mga tugang. Pinaglalauman na ang pageant pants na maipupuli ni Manalo ang panglimang corona kan Miss Universe ngunyan na aldaw kan ngunyan 21 so ngunyan talaga laog na siya sa top 30 mga tugang laog na sa top 30 yaon dyan an India si Manika Bis Wakarma Guadalupe Opeli Misino China Shauna Thailand Preminara Singh mga tugang Dominican Republic Dorcas Denda Brazil Gabriela Lacerda Rwanda Sulangi Keta Kuti Devoer Olivia Yasi sa Colombia Binisa Pulgarin Netherlands Natalie Mugbilsada Cuba Junel Cuba country lang po pambihira man ni una ko Cuba Marie Janil bako po si aki ko Cuba country ni si Lina Luasis Bangladesh Tangya Mitila Japan Kaori Hashimoto Puerto Rico Sasli Alicia USA
Audrey Eckert, Mexico, Fatima Bus, Philippines, Atisa Manalo, Zimbabwe, Lishanda Muyas, Costa Rica, Mahila Road, Malta, may nasyon na Malta, no, pakadangog ko kaya kaning Malta, Laugang Malta, Julia Cloyer, Chile, Inamul, saro lang, namul, ano, day na pagdugtungan, day na pag-ibo na duwa, saro lang namul, tabi, pastor, ano, day mo pagdublihon, day mo pag-ibon duwa, ano, sa Chile, si Inamul, ano, otronta, saro lang po anmul niya, bakong duwa. Canada, Jaime Vandenberg, Croatia, Laura Jihantubik, pambira mga apelyido ni, Venezuela, Stephanie Abasali, Guatemala, Rachel Paz, Palestine, Nadine Ayub, Nicaragua, Etsa Castillo, France, Evgelie, Paraguay, Janina Gomez. So iyan ang 30 mga tugang, kabali sa 30 na kalusot pambato kan Pilipinas sa mga tugang, duman sa mga paraan tabayta, kabali po sa nakalusot sa 30, iyo po ang pambato kan Pilipinas sa mga tugang. Kaya si Atisa Manalo, mga tugang, piglalauman ta na maski kita naglalaom na magiging Miss Universe siya, maski ba kung Miss Universe ikadua na lang, ikatulo, ikaapat, okay na yan, basta may makuanin na titulo na Pilipinas. Ngunyan yan pinagigibo mga tugang, duman sa mga kababayan ta, antabay lang po kamo dyan sa mga kababayan ta, at yan po ipagpapadagos niya to kung si Isay po mga tugang, manggagana bilang Miss Universe, digdi po sa ginigibong niyan, so aran tabay lang ana host kan Miss Universe, iyo si Steve Verne, na kung sa ina nag-delivered po kana sa iyang mensahe mga tugang, so aran tabay aratyan na maaraman tanako na Isay po na manggagana mga tugang. So duman sa mga kababayan ta na mahilig sa pageant. Bueno, padagos-dagos kita digdi po sa laog ka na sa tuya pong mga programa mga tugang. Duman sa mga kababayan ta po. Digdi pa kita mga tugang. Idiretso ta na ta, abot man lang alas 11 bagang unyanda, ta biyernes ngunyan, partner. Abot man lang, idiretso ta na. Pag alas 11 mga tugang, antabay kamot anda grupo kan Philippine Army, iyo po mga tugang maprograma sa kadakol-dakol na mga greetings. Kaya dyan po duman sa mga parantabay, antabay po kamo pag alas 11 kan programa kan tropa kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Bueno, digdi pa kita mga tugang, may mga nag-ugong-ugong na mga impormasyon na mga tugang na subot magkakaigwanin na regudon sa party mismo kan liderato kan kongreso mga tugang. Ano po? And sabi, digdi mga tugang, ano po? Sabi na iniyo po mga tugang gigibon tanganing masiguro ni President Bongbong Marcos. Sabi kan kalaban na bako si President Bongbong Marcos na nagsasabi kayan. Sabi kan itong mga kakontraryo, itong minakontra kay President Bongbong Marcos. Kabali na dyan si Aimee, nagsabi baga na riribayan ang speakership dyan po mga tugang sa party mismo, ang liderato kan kamara. Nagsabi baga si Aimee na ilingon nga nindo, riribayan nga, magkakaigwa nga nin reshuffling sa party mismo
kan leadership kan kongreso. And iyan nga plano ngayon ka na administrasyon tanganing masiguro na yaon sa iya an loyalty ka na maribay na speaker. So iyan na mga tugang so ano ang pahayag kayan ni President Bongbong Marcos, mga tugang? Sabi ni President Bongbong Marcos, manungodigdi, mayo po sa kamot ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mayo sa kamot mga tugang kanda presidente ang pagpili kan bagong liderato dyan po sa laog ka na kongreso. Kung magkaigwaman ni na pagpili, nasa sa indaman po yan mga tugang. Isipon mo kadto dyan baga sa party mismo kan Senado nagkaigwaman ni na rigudon nahiling nindang palpak si dalagan kan mismo na padalagan kadto ni Chis Escudero nagkasurundo si mga senador maray pangeribayan tayan tanganing buhayon giraray ang pagiging transparent sa laog mismo kanda Senado. Kaya niribayan baga si Escudero. Kung iniyo po mga tugang may kapalpakan, nahihiling na maluya ang liderato ni D, pwede man talaga nga magribay ang Congress. Ang mga miyembros ka na Kongreso. And iyan, bako man po iyan sa kasuguan kan presidente, tamayo man sa kamot kan na presidente ang pagpili kan bagong liderato kan na kongreso, ang mapirili po kaya na mga tugang mismo ang mga miyembros kan na kongreso, si mga congressman mismo, congresswoman, iyo mismo ang mapirili kung gusto ninda naribayan bako si Presidente Bongbong Marcos. Kaya tama ining pahayag na mayo sa kamot kan na presidente mga tugang and pagpili kung magkakaigwamanin balasahan sa partikan kongreso kung sa ina napabareta nariribayan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno iniyo pong si Isabela Representative Faustino Buyi D. Tercero. Takon na iilingon mo mga tugang ang pagpili kaya kan liderato kan kongreso mayo man sa kamot ni President Bongbong Marcos kung ano ang sa indang magiging desisyon dyan. Kung ano ang sa indang pagiging pagpapadalagan dyan po, iyan ang saklaw mga tugang kana pagpili kana mga miyembros kan kongreso. Kung ano man ang nangyayari dyan po sa laog kan na Congress, kung ano ang daralagan dyan, dahil naman yan sa akop ni President Bongbong Marcos, tamay sa diri man na institusyon and nasambit na nga grupo kan na kongreso. So dahil dyan nakikiaram ang presidente, nasa sa inda po iyan kung ano po ang gusto nindang gibuhon dyan po sa party mismo kan House of Representative mga tugang. So digdi po maging si President Bongbong Marcos ninigar kani nagpapayag na maayo akong pagkaaram, bahala ka mo dyan kung anong giribunin do dyan sa party mismo kan na Congress, bako ko naman yan trabaho na yan kana mga miyembros kana kongreso. Iyo po talagang trabaho yan kana mga miyembros kana kongreso. Kaya digdi na dapat papara sabit pa iniyo pong si President Bongbong Marcos digdi po sa mga reformang ini. Mayo man po ni na poder presidente daiman kaput kan na presidente iniyo pong grupo mga tugang mga sinasabing mga miyembros kan na kongreso. Inot na inot mga tugang ano man ta magkakaiguanin pagkakaiguanin na regudon sa party mismo kana nasambit na pong iniyong grupo kana kongreso ana leadership dyan. Ano po mantang digdi ana kongreso nagsasabi na tiwala pa man giraray sinda digdi kay President Bongbong Marcos o ano man tayo iron mo kung tiwalaan na kongreso mga tugang
ano man tamagibo kanin lakdang na ribayan mo, iniyo pong mga leader kan Congress. So nagpapaabot sa imo nin na tiwala, susuportaran mo. Tapag iniro mo yan na mga tugang, siyempre si tiwala na itinatao sa imo, dyan po mga tugang, pwedeng bawiun man. Pwede man na bawiun sa imo. At ngayon tatao na kami nin tiwala, nagsusumpa na kami sa imo nga liderato na susuportaran, pagkatapos pala na iiroon mo kami. So iiroon mo. Kaya digdi po mga tugang, mayo po ni na arog kayan na insidente. Maging aning grupo po mga tugang, partido, kanagkapirang partido duman, pinapanginutan na mga tugang ni kanaki kan presidente, nagpahayag ni na suporta mga tugang, digdi po sa lideratong ini kan Congress sa paagi ni Speaker D. So ansabi kan grupo permado na kaniyo pong mga grupo po kan mga hoben na mga kongresista mga tugang, pinapanginutan yan kan aki kan presidente si Sandro Marcos, ansabi kami po suportado mi ana liderato ni D. Kung mismo nga ni si aki kan presidente nagsasabi na suportado ang pagiging speaker partner ni D, so arayo sa posibilidad na nagigibunin paagi ang presidente mga tugang na ribayan si D. Taday niya man day man yan ipapasupog ni President Bongbong Marcos an sa iyang aki partner ba kung iyo na nanginginutan na nagsasabi mga tugang na nanginginutan nagsasabi na suportado mi kami ngayon nagpi-pledge permado mi permado ninda pagkatapos nagsusumpa kan sa inda mismo na layantad sa indang suporta digdi po kidi mga tugang mismong aki kan na presidente ang nanginginutan na suportaran iniyo po nga si D mga tugang. So ano man ta digdi po gigibo ni presidente na ribayan dyan samantalang digdi committed an sa iyang aki mga tugang sa suporta digdi po sa party mismo kan presenting House Speaker na si D. Bako man yan arog kayan bako man arog kayan si presidente na iuula niya mga tugang ana sa iyang aki. Apuyaran na lang kung si Amy Marcos yan. Apuyaran na lang partner kung si Amy Marcos yan, talagang iuula ni Amy si presidente. Pero si presidente dai niya gigibuhon na ulaon and pleads kana sa iyang aki mga tugang na minataunin da kulang suporta sa liderato kana House Speaker kana Kamara de Representantes. Ansaro pa mga tugang ngunyan saro pa mga tugang digdi po sa mga maiinit na mga bareta iniyo pong sinasabi may mga kahagadan kaya ang nagkapira indamang kaning mga iba man kun ano man ang nagtunga sa kukuti kani iniyo po mga tugang nagkapira nga mga bilyonaryo na mga negosyante digdi daita aram ko na ining mga bilyonaryong mga negosyanteng ini iyo man ang nagpapara finance digdi po sa mga rally-rally kontra ki President Bongbong Marcos daita aram pero sa totoo talaga sa investigasyon na bagsak ana piso kantidad kan piso bagsak ana negosyo mga tugang. So pag nagsabing bagsak an kantidad kan peso, pag sinabing bagsak an kantidad kan na negosyo, apektado
itong mga bilyonaryo na mga negosyante. Kaya may nagkapera na mga negosyante, digdi po itong mga bigati na mga billion of pesos ana kantidad kana sa indang mga kapital, kan sa indang mga negosyo, mga tugang. So digdi po ang nagkapera man lang yan na mga bigati na mga negosyante sa Pilipinas. Sabi dapat itinutulod ninda mga tugang, itinutulod ninda na iniyo po dang si ultra bilyonaryo na si Ramon Isang ang dapat na maging leader kana sa tuyang nasyon sa irarom kana civilian military junta in kaso digdi lalo po dang maglala iniyo pong sinasabing flood control corruption scandal sa laog mismo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gustong sabiyon na kan mga negosyanteng mga mayayaman digdi po sa laog kan Pilipinas an maging presidente an caretaker kan Pilipinas mga tugang kuning kaso maglala ang sitwasyon asin magbaba sa pwesto iniyo pong si President Bongbong Marcos an gusto nindang ibugtak na maging presidente maging caretaker kan sa tuyang nasyon iyo ining bilyonaryong si Ramon Isang iyan basado yan sa mga nagluluwas na mga impormasyon. Kadakol kaya mga tugang na mga mayayaman na mga negosyante ang nagpapahayag kan subuot mga nahihiling nindangon niya na mga internal functional wars asin sa laban kan flood control scam na nasa sangkot po sa lado kan administrasyon ngunya ni President Bongbong Marcos na pinag-iimbestigaran. Masasabi mong yaon, maski mayo nin pagkasabot o may pagkasabot man si President Bongbong Marcos, masasabi mo permi, maikukunik mo talaga ang investigasyon na yan, ang mga anomaliyang yan, maikukunik mo sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Daita man yan dinideny, daita man yan pinagninigaran, and dai man yan pinagninigaran kan palasyo. Siyempre, administrasyon ni President Marcos mga tugang taan na nakatukaw mo niyan sa administrasyon ang nakatukaw iyo si President Bongbong Marcos and si President Bongbong Marcos iyo ang nagpapaimbestigar dahil nagtutukaw ang presidente kumbaga dahil nagtutukaw ang presidente tangani po na maaraman mapabayad mapanagot itong mga tao na involved po sa korupsyon na mga tugang. So gusto kanibang mga negosyante, itong mga mayayaman an ideya ninda na temporaryo dang magtukaw mga tugang digdi po sa laog mismo kanda Pilipinas maging caretaker. Siyempre pag sinabi mong caretaker, maayong presidente, siya ang presidente. Iniyo dang si San Miguel Corporation bus na si bilyonaryong Ramon Isang iba ka puro burat kenan mga tao digdi sa Pilipinas partner baka puro burat da mga tugang lalong maalala yan pag burat da baka magparasa dyanin buti dyan na partner mamparapandaklag iyo ang gustong patukawon pambira mga ipagsusulit niyo ay ano man na napagkaaram kaniyong aram kayan maurag yan sa dalagan kan negosyo partner napapatalubo niya sa iyang negosyo pero sa pagpadalagan kan Pilipina ano man ang pagkaaram kaniyong San Miguel Corporation na bus ninda tayo mong patukawon dyan dahil nga ni nakatungtong ning barangay kapitan partner dahil nga ni nag-aaram dahil nga ni nagkagawa, dahil nga ni naging lupon lupon taga pamayapa pagkatapos papatukawon mong iyo at magiging caretaker kan Pilipinas mga tugang ay pambira baka lasngag permi kanan mga tao sa inka man nakahiling kaya na mga tugang si isay man ang proponent kaning gusto kani nag-i-endorse kani mga tugang mga negosyanteng mga mayayaman ay dakulang kapalpakan ni
dakulang kapalpakan ini yung pong nasambit ng bagay kung ini yung bus kan San Miguel Corporation, iyo po ang matukaw bilang caretaker kan nasyon kan Pilipinas. Ano po? Sa negosyo tubod ako. Ano? Napapadalagan mo ni natultol sa imong negosyo. Ano? Pero pag-abot sa dalagan ka na pagpapadalagan ka na Pilipinas ay iba na po yan. Ano? Dahil ka nga ni aginin na lupon taga pamayapa pagkatapos sikapan magiging caretaker, swerte man kaniyo pong mga negosyante. Iba ka digdi ta pinagpaparasulong nindo, eniyo po na mag-take over mga tugang. Ano? Eni yung nasambit na nga negosyanteng ini, baka digdi day na magbarayad din buwis ito mga milyonaryo. Ano? So aloy na po mga tugang anurulay kaya kan mga mayayaman na mga negosyante digdi sa Pilipinas. Ano po? Nag-uurulay ini yung mga mayayaman na mga negosyante sa Pilipinas na magkaigwa ang take over kan na militar. Ano? Magkakaigwa nin na maski nga ni digdi po daiman, ano daw at yan sa programa kan na 9 Infantry Division kan Philippine Army. Ano, dapat tukaron ni kan Army, digdi po sa satuyang lugar, tanganing maarama naman, kumusta ang paninindugan kan Philippine Army digdi. Ta si Browner mga tugang nagsasabi na sa indang loyalty, ano po, yaon po sa party kan chain of command. Ano, sa indang loyalty. Kaya sabi ninda, mayo ngayon mga takeover ka na military, mayo na kudeta na mangyayari. Ano po? So dapat an army at yan, iyo man yan nanto karon, digdi po sa laog ka na programa ninda sa masunod. Ano po? Na programa. Tatanganing malinawan ang mga Bicolano. Permi na lang pinagsasabi ining mga negosyanteng ini. Ano? Ang mga negosyante mga tugang kung minsan iyo nagpipinance kaning mga rally-rallying ini. Ano? Iyo nagpipinance, iyo ang nagpaparibok lugod digdi sa party ka na sa tuyang nasyon mga tugang. Kaya digdi linawon man ini at yan kan military. Ano po? Kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Kung kumusta digdi ang dalagan, kumusta ang suporta na itinatao po kan Philippine Army sa satuya pong chain of command, asin po sa satuyang administrasyon. So, unperming padatulan kaniyong mga negosyante, military takeover, mantang pinaghahali ng mga tugang kan military, pinaglilinaw na nga ni Browner, maayo ngayang military takeover na mangyayari. Ta kami ngaya, digdiday may gusto na mga arog kayan, magdadagos ngayon kami na minasumpa asin nagsusuporta sa chain of command. So sagod nang nasa crisis subot ang Marcos administration na mga tugang, perming sinasabi kaniyo pong mga yaon po sa mga negosyante, mga tugang na magkakaigwanin na military junta. Ano? So bagsak po ang tiwala kan mga investor, sabi ninda. Ano? Daiman, igwaman lang, si ibaman lang. Ano po? Totoo nagbagsak ang ekonomiya, totoo bagsak asin apektado ang ekonomiya, bagsak ang piso kontra sa dolyar, mga tugang nagbagsak ang Philippine Stock Exchange. Iyan totoo man yan. Ano, data man yan pinagninigaran. Ano po? Alagad ginigibuanin paagi ka na sa tuya pong mga igaapod na mga opisyalis ka na gobyerno na maiangat. Ano po? Maiangat mga tugang. So pigpaparasabi paninda, kaya dapat ang magtukaw ining bus ka na San Miguel, ano, si ang mga tugang bilang caretaker kan Pilipinas. Swabi biglang naging presidente kan Republika kan Pilipinas si ang ano, biglang naging presidente. So ansaro pa sa pinagtututukan ninda, an sabi pigpapara sabi inikidang reshuffling sa kabinete, bunga kan iskandalo kan na korupsyon. Ano, ako day nagtutubod, siyempre pag may bakante sa laog mismo kan kabinete,
and pag-igwa po mga tugang nin mga borbareta na nag-kickback ansarong miyembros kan gabinete, simpre riribayan yan kan administrasyon sa ingkaman na kahiling na may bareta na nag-kickback si sarong tao, papadanayon mo pa dyan. Kaya dyan natural yan, riribayan talaga na kana administrasyon itong nag-kickback, itong imbwelto sa graft and corruption na mga tugang. Ata igwa ng bareta, may mga nagtutuklo na imbwelto sa pangkukurap, idadanay mo pa dyan. Bako man araw kayo ng presidente, mga tugang. Ang gusto kan presidente, maging marayan sa iyang administrasyon. Kaya digdi po, pigre-rebayan itong mga sangkot sa sinasabing anomalya digdi po sa laog kan Pilipinas. Mabalik kami pagkatapos lang nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.